Battery upgrade naman tayo mga kaibigan. Ito, from flooded battery, ginawa na nating gel battery ngayon. At tapos mas malaki yung kanyang ampere hour. Ang nilagay na natin ngayon ay ito, 250 ampere hour. Itong dati nating flooded na battery, yan lang siya mga kaibigan, 200 ampere hour lang siya. Pero may napansin ako, yung sukat nitong flooded na 200 ampere, halos magkapareho lang dito sa sukat ng gel battery. Ito yung sukat ng gel battery na nakalagay dito mga kaibigan. Bale, yan o. Kita nyo, 525 by 270 by 220 mm na may 68 kilos siya. Itong flooded naman, sinukat ko. Bale, ito ang lumabas. Yung width niya, bale 275. Pero yung width nung 270 lang siya, yun o. Kita nyo, bale ito yung 275 yung kanya width niya. Tapos yung length nitong flooded, dito tayo para makita. Yung width itong flooded, ano lang siya mga kaibigan, ale 495 yung width niya. Yung sa kwan naman 525, pero sa actual ito yung nakikita ko, pareho lang siya mga kaibigan. Yan, nakita nyo, medyo malabo, pero pareho lang siya, 495 din. Hindi yung 525 mm ang totoong kanya. Sa actual bale pan din. Tapos tong taas niya 220 yung gel battery. Ito 215. Yan o, 215 yung nakalagay. So, halos magkaparehas lang sila ng sukat, samantalang yung gel battery 250 ampere hour siya, pero tong 200 ampere lang siya. Comment nga kayo guys kung bakit magkaparehas sila ng sukat pero magkaiba sila ng ampere hour. Itong flooded ko pala, good pa siya, hindi pa siya totally damaged. Kaya lang mas pinili kong pinalitan na yung battery kasi 3 years na siya. Ito yung ko guys, maintenance ko na ginawa. Ito bali nabili ko ito nung July 7, 2021. Ito yung warranty kanya. Tapos ito yung actual na resibo niya. Ang presyo na nyo 12,000. Bale 12,000 yun. Date July 7, 2021. Ang tips ko lang sa inyo guys, para tumagal itong mga flooded battery ninyo, alagaan ninyo sa tubig. Kagaya nito, itong flooded ko, maabot siya ng 3 years pero good pa din siya. Ito yung maintenance na ginawa ko noon, naka-record lahat dito. Yung first maintenance ko, nagdagdag ako ng isang distilled water noong March 23, 2022. Tapos yung second, October 11, 2022, 1 litro din na distilled water.
Tapos after 5 months or 7 months yata to, March 19, 2023, 1 litro na naman. Pero noong October 15, 2023, halata ko na mas marami na siyang kinailangan na distilled water kasi nakagamit na ako ng 1.75 na distilled water o kaya 1 3/4 yung laman ng distilled water. Ito nga yung last maintenance ko, March 3, 2024. Bale nagdagdag na ako ng 2 litro. Bale ang observation ko dito mga kasolar, habang tumatagal yung battery, mas malaki yung tendency niyang mag-evaporate ng distilled water. Kasi nung bago pa siya, 1 litro lang nang naidadagdag ko, pero itong after 3 at more than 2 years na siya, lumaki na yung maintenance ng distilled water. Kaya pinili ko na mag gel type na ngayon para hindi na ako dadagdag ng distilled water. Kasi isipin nyo, yung presyo nito noon 12,000, ito 12,000 pesos, pero magme-maintenance ka pa ng mga distilled water. Magkano yung distilled water dito sa amin? 30 pesos ang 1 litro. Kaya additional ang hindi pa kagandahan nito guys, kung nahayaan mong naubusan ng distilled water tong battery, sira ka agad. Yun ang bad things nito sa mga flooded na battery. Tingnan nyo itong guys, itong voltahe nito, okay pa din siya, pero mas pinili kong palitan na siya. Okay pa yung voltage nito. Bale, ang ko lang, yan yung voltage niya. 12.74 pa din. 12.75 yung voltage niya. Ang napansin ko, kaya binabuti ko ng palitan, kasi nahalata ko, madali na siyang malobat, tapos madali na rin siyang mapuno, kaya bumababa na yung ampere hour nito.